Ngayon, pag-uusapan natin ang pelikulang Linya, isang kwento tungkol sa isang maganda at palaban na berista na naiipit sa masalimuot na mundo ng mga lihim at makapangyarihang tao. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating kwento. Nagsimula ang kwento sa isang coffee shop. Isang customer ang nainis at kinumpronta ang cashier dahil mali ang kanyang in-order. Mabuti na lang at maagap na lumapit ang katrabaho niyang si Gia para ayusin ang sitwasyon. Maayos niyang pinatahimik ang galit na our customer or inayos ang order nito para hindi na lumala ang gulo. Samantala, sa kabilang banda, si Chris ay nalimpungatan nang gisingin siya ng kanyang nabyang si Weng sa pamamagitan ng malambing na halik. Biniro siya ni Weng na lumipat sila sa sofa dahil hindi pa raw nila nasusubukan ang lambingan doon. Nang makalipat na sila, pinagbigyan nila ang isa't isa ng sandaling kasiyahan, pero naistorbo ito bigla nang dumating ang water delivery boy. Nahuli sila sa kanilang private na sandali kaya galit na pinalabas ni Weng ang delivery boy at pinagsabihan pa ito. Balik tayo kay Gia. Habang nagpapahinga sa break, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang nobyo na humihingi ng personal na litrato. Pumayag si Gia at kumuha ng larawan. Habang nasa at break time, sinamahan siya ni Chris para magyosi na nag-usap sila tungkol sa trabaho at buhay at nabanggit ni Gia na may mga kumakalat na chismis na nahuli raw sila ni Weng na may ginagawang kalokohan sa stockroom. Una idinagdag ni Chris ang usapan pero kalaunan, umamin din siya na totoo nga dahil si Weng mismo ang nagsabi kay Gia. Dahil kilala si Chris na palabiro, sinubukan niya uling magbitaw ng mga birong mapanukso kay Gia. Si Gia naman palaban din, kaya hindi siya nagpatalo sa biro at tinawanan lang ang mga banat ni Chris bago pa lumala ang asaran. Biglang dumating ang manager at pinagalitan sila dahil parating na raw ang may-ari ng coffee shop. Buti na lang at hindi sila nahuli sa tunay na pinagagawa nila. Sa harap ng lahat, masayang inanunsyo ng may-ari na magbubukas sila ng bagong branch sa Quezon City. Marami raw bagong staff ang kakailanganin. Pinulungan si Gia ng katrabaho na lumipat na lang siya sa bagong branch dahil mas malapit iyon sa bahay niya at mas madali ang biyahe. Pagkatapos ng shift, sabay na umuwi sina Grace, Gia at isa pa nilang kasamahan sa gitna ng daan. Nagpaalam ang isa nilang kasama dahil iba ang direksyon ng uwi niya. Nang naiwan sina Chris at Gia, sinubukan ni Chris na magbiro ulit at tinanong kung pwede ba niyang yayain si Gia na magpahinga muna sila sa isang lugar. Tapos tumanggi si Gia noong una, pero dahil magaling magpaikot si Chris, napapayag niya rin ito. Nagpunta sila sa isang lumang gusali, umakyat sa rooftop, at doon nila pinakawalan ang kanilang nararamdaman. Para sa isa't isa, may halong kaba. Ramdam ang kilig sa kanilang biglaang sandali matapos ang mainit na tagpo. Pinaalalahanan ni Gia si Chris na huwag siyang seseryosohin para walang masasaktan. Inihatid ni Chris si Gia pauwi. At habang papasok na si Gia sa apartment niya, napangiti siya sa puso niya. Alam niyang nahuhulog na siya kay Chris. Kahit alam niyang mali dahil kasintahan ito ng kaibigan niyang si Weng. Tapos pagka-uwi ni Gia, tumawag ang kapatid niya para tanungin kung uuwi siya sa probinsya para sa kaarawan ng kanilang ama. Dahil sinabi ni Gia na nagpadala na siya ng pera, pero baka hindi siya makauwi dahil sa trabaho. Kinabukasan, habang papasok si Gia, tinawag siya ng kapitbahay niya para magbayad ng utang. Pero bago umalis, binalaan siya ng kapitbahay na may lalaking madalas naghahanap sa kanya, sabi ni Gia. Kung sakaling bumalik ito, sabihing wala siya at hindi alam kung nasaan siya. Dahil balik sa coffee shop, nilapitan siya ng isang suki na si Matt at pinuri ang kanyang ganda. Dahil dito nainis ang isang customer sa pila dahil nagkakaasaran daw sila at hamaba ang pila pagkatapos ng break. Nagsama-sama ulit ang magkakatrabaho at nagyosi. Piniro ni Weng si Gia na sikat siya sa mga bagets, samantalang siya raw matatanda. Ang abati, pinalakas naman ni Chris ang loob ni Weng at sinabing, huwag siyang mainggit dahil maganda. Rin siya sa paningin niya na putol ang usapan ng bumusina, ang isang magarang sasakyan. Agad sumakay si Gia, doon ang kasama niya ang politikong si Aris na lihim niyang kasintahan. Nagtaka si Chris at tinanong si Weng kung sino iyon. Pero umiwas si Weng at sinabihang bumalik na lang sa trabaho. Sa loob ng sasakyan, sinabi ni Aris kay Gia na mag-resign na siya sa coffee shop at lumipat na sa kondo na ibibigay niya. Tapos tumanggi si Gia at tumingin kay Pepe, ang driver ni Aris. Pinilit ni Aris na lambingin siya habang nasa sasakyan sabay kindat.
kay Pepe na para bang alam na nito ang lahat ng sikreto. Nang matapos ang maselang eksena, dumiretso sila sa hotel, kung saan pinilit ni Aris ang gusto niyang mangyari, pero habang nangyayari iyon, halatang hindi na masaya si Gia. Nakita niyang tumatawag si Weng sa phone niya, pinapabalik na siya sa shop, pero binalaan siya ni Aris na huwag magtangka ng iba. Pagbalik niya sa shop, tulala si Chris at halatang nagseselos na kinagabihan, niyaya ni Weng si Gia na mag-unwind sa bar. Una ayaw ni Gia pero kalaunan, napapayag siya ng malasing si Weng. Ipinahatid siya ni Chris pa uwi. Bago umalis, pabirong, sinabihan sila ni Weng na mag-ingat sa pag-uwi. Pag-uwi nila Gia at Chris, nauwi ito sa isa na namang paglapit ng loob. Nang matapos ang kanilang sandali, nag-usap sila ng masinsinan, bigla na lang dumating. Si Pepe ang driver ni Aris. Nadatnan silang magkasama? Nagalit si Pepe at sinugod si Chris. Dahil mas malaki ang katawan ni Pepe, hindi nakalaban si Chris. Galit-galit na sinabi ni Pepe kay Gia na dapat tawagin niya itong baby at huwag na huwag daw siyang magtatangkang. Pang tumakas sa kanya, nalaman ni Chris na matagal na palang. Pinipilit ni Pepe si Gia. Dahil sa takot, walang nagawa si Gia, kundi sundin ang gusto ni Pepe. Tinakat ni Pepe si Chris at sinabihan na huwag nang lumapit pa kay Gia, kundi may mangyayaring hindi maganda dahil sa takot. Mabilis na umalis si Chris at naiwan si Gia na luhan at kinabukasan, tahimik na nagtatrabaho si Gia. Nang tanungin siya kung nasaan si Chris, sinabi niya na hindi niya alam. Maya-maya nagulat sila nang makita sa balita na pinagbabaril ang sasakyan ni Congressman, Aris kasama ang asawa at si Pepe. Lahat sila, wala ng buhay, hindi napigilan ni Gia. Ang mapaluha dahil sa wakas. Nakawala na rin siya sa mga taong nagpapahirap. Sa kanya sa pantry tinanong siya ni Weng kung iyon ba ang politiko na madalas sumusundo sa kanya. Tumanggo si Gia at sinabi. Ang totoo na putol ang usapan nila. Nang ipatawag siya ng may-ari ng coffee shop, tinanong siya kung gusto ba niyang lumipat na sa bagong branch pero tumanggi si Gia dahil dito na siya komportable. At dito ang mga kaibigan niya. Akala ni Gia tapos na ang lahat, pero bago matapos ang araw, lumapit ang may-ari sa kanya at piniro siya kung pwede ba siyang yayain na magpahinga sa hotel dahil wala ang misis niya sa Cebu. Lumalabas na matagal na pala rin siyang pinipilit ng mismong boss niya. At dyan nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo ang kwento, please like and subscribe. At maraming salamat sa panonood. Salamat.